sa bawat isa. At advance Merry Christmas na rin po. Hallelujah! Kayo po ba'y masaya sa umagang ito? I believe lahat po tayo ay ginising ng Panginoon, hindi lang para makapag-attend ng church. Ginising tayo ng Panginoon para maranasan pa rin natin ang kabutihan niya sa buhay natin. This 2024, this is the first Sunday ng 2024. Pag po, alam ko, Panginoon, kapag siya ang inuna natin, the rest, no, ang pinagpala dahil ang Diyos natin ang source ng pagpapala. Hindi po yung kapitbahay niyo, hindi po yung kapatid niyo, hindi rin yung kapatid niyo or kamag-anak niyo nasa abroad. Ang Diyos po ang nagpapala sa bawat isa. Hindi rin po natin alam kung paano, pero I believe ang Diyos po ay kilala niya po tayo. Lahat ng hininga natin, no? Maging ang mga buhok natin ay bilang ng Diyos. Kung pag-uusapan ng kilay, siguro medyo matatagalan si Lord pagdating sa akin. Pero I believe ang Diyos ay nagbibigay ng oras sa atin. Hindi po siya yung tangong basti, basta agad mikawani. Siya po yung Diyos na kinikilala niya. Ibig sabihin, nais niya na malaman na lahat because He concerns maging yung mga worries natin. No, maging yung mga alalahanin nating maliliit. The Lord kino-concern ng Panginoon ito. Kaya nga, we need to cast our cares on Him because Jesus cares for us. So, yung buong topic po natin this January 2024, ang tema po natin, In Pursuit of God or Pursuing Holiness. Na hindi po ito in pursuit, no? Hindi po ito dahil si Lord ay namamasyal-masyal, no? Parang hinahabol-habol natin. Hindi po. Pag-aaralan po natin ito po yung tema na sana at lahat ay taglayin ang kanyang kabanalan, maging ang kanyang katwiran. Hallelujah. Now, sa ang Hebrews 12:14, as we live peace to everyone, let us make every effort doon sa righteousness ng ating Panginoon. So, gawing lahat, no? Without holiness, because without holiness, no one will see the Lord. In other translation, they're using it righteousness. And without it, kaya nga, we need to pursue. Tawag nito, huwag tayong papayag this 2024 ay hindi po nag-i-increase ang ating pananampalataya. Lahat po ng stagnant, yung hindi na po kumikilos, hindi na po lumalaki, ang tawag po dyan ay patay. Parang yung patay na tubig, no? Ang mga naglulungga na lang dyan, yung mga lamok, mga pamanira o mga naninira. Pero tayo pong anak ng Diyos, tayo po ay binanal, binigyan ng bagong buhay. At ang bagong buhay nang yan ay hindi po naluluma. Hallelujah. Kung ang bagong kasal o ang pag-aasawa ay sa simula lang masaya, amen? Ang kasal po ay sa simula lang masaya yan. Amen? Kasi po, pasaya ng pasaya yan eh. Hallelujah. Ganun din po ang Kristiyanong buhay. Pasaya ng pasaya. Amen? Yung iba, umiiling eh. Hallelujah. Lalong-lalo na kung tayo po ay nasa kaluwalhatian ng Panginoon. Nandun po tayo. We are walking according to His will. No, tayo po yung mga servants ng Panginoon. Kaya nga po, we need to know kung bakit po natin, nais ng Diyos na taglayin po natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan. No, this 2024, hindi po tayo magkakasya na 2023, ginamit tayo po patuloy na mananalangin na tayo po ay patuloy na gagamitin even in 2024. No, hindi lang last year. No, kung sabihin nyo, last year, napakasipag ko sa ministry. This 2024, pahinga naman. Alam mo, pwede kang magpahinga, kapatid, kung nagpahinga ang Panginoon sa pagpapala at paggabay sa'yo. Ngunit kung nararamdaman mo patuloy ng ating Panginoon, patuloy po tayo sa ating paglilingkod. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Meron po akong naranasan kaninang umaga. Kanina ko lang pong 9:30 nalaman. Ito pong relo kong ito, binigay ng kapatid ko. Linggo ko lang. Kasi manipis siya, tapos pag long sleeve,
May mga long sleeves po kasi hanggang dito lang eh. Okay. So kapag may kinakasal ako, pag Sunday, ginagamit ko siya. Pag uwi ko sa bahay, tinatabi ko na siya, dahil quartz siya, hindi baterya, pag dito pala may dead spot siya. Pinupull out ko po yung yung control niya, yung pinaka ito. Para po medyo ma-save yung baterya. Okay? So, kaninang umaga, pag suot ko, so in-adjust ko yung time, pinasok ulit para umandar siya, sinuot. Not knowing, pagdating ko dito, 8 o'clock pa rin. Hindi ko alam, patay pala. At patay na rin baterya. Sabi, and I realize, kapag hinayaan po natin yung Kristiyanong buhay natin, patdasindi. Ibig sabihin, Sunday ngayon, next Sunday, wala ka muna kasi na-consume mo na yung 1 week mo sa Lord. Wala ka na sa ating... Pag ganun po ang nangyayari sa buhay natin, patay sindi, maging ang ating pananalangin. Hindi mo alam, hindi mo mamamalayan na yung spiritual na kalagayan mo ay patay na rin. Hallelujah. Kaya nga po sa bawat araw, let us check ourselves. Hallelujah. Kung tayo po talaga ay sumusunod sa nais ng Panginoon. So, ang word na pursue, ang ibig sabihin po niyan is to follow someone or something in order to catch or attack them. No, pwedeng gamitin niya sa negative or positive, sa maganda o hindi, no? So, to go after, run after, follow, chase or hunt. No? Ibig sabihin, as you pursue, para kang hunter, you want to catch. Gusto mong mahuli. Okay? Yung gusto mong in. Para ka daw hunter pag pinupursu mo siya. To seek, to attain, to accomplish a goal over a long period. Ibig sabihin, nagpe-persevere ka. Hindi yan yung pag di mo nahuli, hindi, okay na yan. No, it's like a hunter na hindi ka titigil hanggang di mo nakuha yung nung nais mo. In other word po niyan, strive for, push forward, work forward, toward, try for, seek, search for, quest after, aspire to. No, sa Tagalog po niyan ay sumunod, sundin, sundan, tugisin. O tugusin. Tugisin po yan, no? Tugisin. Pagsikap na matamo, mahanap, magpatuloy, hangarin, at manligaw. Okay, tingnan po natin yung pursuer at saka suitor. No? Ina-associate po yan eh. Ang pursuer, ang ibig sabihin po niyan, a person who is pursuing and trying to overtake or capture. Katulad din po yan ng manliligaw, a man who courts a woman, usually with the goal of marrying her. Ibig sabihin kapag ikaw ay nanliligaw, may mga lalaking single pa ba dito? Can you shout hallelujah? Yung iba gusto sumigaw eh, pero alanganin, hindi niya alam kung single siya o double. Okay. Okay. Kapag nanligaw ka kapatid, hindi para may girlfriend material ka. Kaya ka nanligaw, kaya mo siya pinupursu kasi gusto siyang pangasawa. Hallelujah. No? Hindi yan yung, ang ratio ngayon, 1:9. Isang lalaki daw ang katapat na babae. So, titingnan ko muna yung pangasyam, yun yung ipupursu ko magiging asawa. Hindi siya ganon, kapatid. Amen. Hindi, yung mga single mo kausap ko. Amen. Okay. Tayo po, no? Lalo na yung mga anak nyo. Kaya nga, we disciple our children, lalo na yung anak nyo, yung lalaki, no? Na kailangan nating disciple na sabihin, kapag ikaw nanligaw, anak, pag-pray mo muna. Hindi porke maganda siya. Okay? Hindi mo alam yung kagandahan niya, gawa pala ng glutathione. O gawa ni Vicky Bell. Ha? O nga, Vicky Bell, Okay? Makikita yan sa mga anak. Sa bunga. Ang tunay na kagandahan at tunay na Maginoo kapag siya'y sumusunod sa ating Panginoong Yesus.
Amen? Hallelujah. Kaya nga, sikapin natin. No? Maganda po. Hindi po, wag natin sabihin masarap ang may asawa. Maganda po ang may asawa. At maganda rin po kapag ang napangasawa nyo ay bigay ng Diyos. Yung pong talagang sayo. Yung pwede mong sabihin, eto talaga, parang si Adan, nung ibinigay na si Eva sa kanya. Kasi for how many years, walang kahalubilong tao si Adan. No, kaya nga pinatulog ng Panginoon si Adan at kumuha ng buto, no, sa tagiliran at ginawang Eva. Nung pinakita ng Panginoon, no, inintroduce na si Eva kay Adan. Anong sabi ni Adan? Wow, eto na yung para sa akin. Hallelujah. Meron po bang mga single na babae dito na hanggang ngayon nagmumukmok? Okay. Huwag po kayong mag-alala. Yung pong para sa inyo, sinilang na kahapon. Lagi mag-react na sa harapan ko. Okay. Ibig sabihin po, meron pong nakalaan. Ibig sabihin, lahat po tayo ay tinadhana ng Diyos. Dahil ng Diyos na magkaroon tayong ka-partner. Pero may mga tinawag ng Panginoon, of course, single, dahil merong layunin ng Panginoon sa buhay po nila. Amen? Amen? Kaya nga po yung pursuer, sa ibang translation, sa ibang meaning po niyan, o sa synonym ng pursuer ay disciple din. Ibig sabihin, if we are in pursuit of God's righteousness, napakita po natin that we are Christ's disciple. Amen. Kaya nga po, ano pong dahilan? Bakit pinupursu po natin ng Panginoon? Bakit po hinahabol natin si Lord? Because we want intimacy. The Lord is looking and He wants intimacy sa bawat isa. Ngayon kapag po tayo nag-meet ating Panginoon, kapag po tayo ay nagpatuloy na hanapin ang Panginoon sa buhay natin, ibig sabihin, patuloy tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang nais natin ay magkaroon tayo ng mas magandang ugnayan sa Diyos. Magkaroon ng intimate relationship. At para malaman natin kung ano yung talagang layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung come what may. Hallelujah! Hindi yun yung kung ano na lang, parang yung pastor, no? Sabi niya, si Daddy po ata nagkwento dito sa Bible School. Yung unang babaeng lumabas sa pintong yan. Lord, siya na yung mapapangasawa ko. Ang lumabas yung mayordoma. Ang edad, mga 50 anyos na. Lord, atin pa po bang aliwang lumuwal? Hallelujah. Hindi po siya ganon. No? Ang Lord, i-impress niya kung sino. It's not on our timeline. Nasa timeline ng Panginoon. Amen. So the more we choose not to pursue God, the more na maintindihan natin ang Kanyang salita. Kasi whenever we want the Lord, we need to go deeper sa salita ng Panginoon. At doon natin malalaman kung ano yung mga nais ng Panginoon at anong layunin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng 2 Timothy verse 22. Okay, reta punta tayo yung wedding. Aliwaya po yan, kasi lumuwal 3:33. Okay. At di ba po mag-wedding kayo, raise your hands. Ay, muntik na, no? Okay. Flee. Pag sinabing flee, libre. Flee, ibig sabihin tumakbo. Okay? Tumakbo. Okay? Hindi yan yung flee na parang dahan-dahan lang. No, pag sinabing flee, talagang takbo yan. Karipas ng takbo. Ang ibig sabihin. Also, bakit sinabi ng also? But may also? Ibig sabihin si Pablo dyan, wina-warningan si Timothy. No, si Timothy siguro mga early 30s pa lang ang edad niya. He was actually a pastor. So, wina-warning nga, binibigyan ng pabala ni Pablo si Timothy na may mga ibang command pa si Pablo o ang ating Panginoon sa buhay ni Timothy. Just read 2 Timothy 2, no? Wala po tayong oras para isa-isahin ko yung mga yon. Youthful lust, no? Ito yung mga madalas pita ng laman, no? The lust of the flesh, the lust of the eyes,
and the pride of life. Ang ibig sabihin po niyon, pagiging self-centered. That is producing pride. Okay? So kapag ikaw ay tumakbo, see to it, meron kang pupuntahan. Hindi yung takbo ka lang, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Okay? Kapag nag-flee ka, ibig sabihin, meron kang pupuntahan, meron kang refuge na pupuntahan. Kaya nga tumakbo ka eh. So, but, no, kaya nga importante yung word na salita ng Panginoon. Pursue, no, yung parang hunter, you want to catch that animal. Pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. No, dun tayo. Yun yung habulin natin. Ito yung i-pursue natin. Hindi yung mga youthful lust. Hallelujah. No, hindi lang sa mga kabataan niya, kasi nandun yung youth eh. Hindi lang po sa mga kabataan, actually may mga senior citizen na malapit nang mawi kay Lord. Meron pa rin yan. Okay, hindi ko po sinasabi na wag na kayong mag-desire ng mapapangasawa. If you seek for companionship and the Lord is allowing you to do that, then go. Pero itong ating kapang requirements, dapat sexy. Dapat mga 35 years old. Dapat never been kissed. Never been touched. Hindi po yan, no? Ang Diyos po magbibigay ng partner sa bawat isa. At alam na alam mo na siya ang partner mo dahil yung faith mo nag-grow. Kapag ang faith mo, kapatid, ay hindi nag-grow sa napangasawa mo, pag-pray mo. Pero kung ikaw Kristiyano ng matagal at nananalangin ka ng partner sa buhay, alam na alam mo, yan ay gift ng Panginoon dahil ang faith mo nag-grow. Hallelujah. Amen? Nandito pa ba kayo? Okay? Kaya nga, kung hindi po tayo tatalikod sa mga youthful lust, hindi po tayo makakapag-say yes sa ating Panginoon. Kapag preoccupied tayo ng mga self-ambitions, hindi po tayo makakasabi ng yes, Lord. Lalo na kung ang puso natin ay punong-puno ng galit. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng pag-iimbot. Pag ang puso natin ay punong-puno ng, alam mo yung inggitis. Okay? You cannot say yes sa ating Panginoon. Hindi ka makakarap kay Lord kasi nandun yung focus mo eh. Pero when you choose, actually this is a command. At yung command ng Panginoon, we choose to obey. Nasa atin, kung uobey tayo, hindi. But we need to choose to obey God. Kasi lahat ng plano, lahat ng salita, at lahat ng command ng ating Panginoon para sa ating kabutihan. Hallelujah! Sabi nga ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Amen. Kaya nga piliin din po natin ang mga tama kasama natin. So to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is not self-righteousness. Pag self-righteousness yan, that is not the true righteousness. Okay? So merong true righteousness, merong false. Okay? Merong hindi totoo. Okay? Ibig sabihin, kapag nandun ka sa self-righteousness, ini-ignore mo yung nais ng Panginoon na maging matuwid ka. Yung preference mo, yung sarili mo. Kung ano yung gusto mo. Okay? Excuse. Kapag nakafocus ka sa sarili mo, ang tendency, ang papaniniwalaan mo na lang yung sarili mong idea at sarili mong ugali. Hallelujah. Halimbawa, sino dito yung nagpipray 3 times a day? Lalong-lalo na sa pagkain. Hallelujah. Meron kaming naranasan, no? Nag-pray, pagkain. Kasi first time niya manalangin. Alam namin, Kristiyano na to. Pero first time niya siguro manalangin publicly. Hindi niya alam kung paano mag-end. Sabi naman ng isa, parang lang kinakausap mo si Lord.
Para lang kaibigan na kinakausap mo si Lord kapag nagpipray ka. Aba, nung nagpray, Lord, kamusta na ka? Ay, kaya nga, we need to know the Lord. No? Hindi yun yung bagay na gusto lang natin. Hindi yung mga bagay na, kaya nga, lalo na kapag meron tayong binibili, natanungin natin si Lord, Lord, may tatas ba pangalan mo? No? Lalo na kung bibili ka ng mga damit na bihon lang yung strap. Tapos dito lang. Tapos lalaki ka. Tapos pag teachers mo yan, no? Kaya nga, yung iba, sabi na nga, di ba, dito, napaka-conservative. No? Yung music nila, solemn. Pero ang damit naman nila, spaghetting pababa. Nakapaldang mahaba. Pero may slit naman dito na mahaba din. Hindi ko alam. Pero I believe kapag ang Panginoon ang tinanong natin, Lord, ano po ba yung... Hindi ko sinasabing maging manang kayo. Hallelujah. But dress modesty. Kaya nga, it's not self-righteousness. Hindi yun yung, lalawin mo yung malad ko. Kaya may lawin itang metong kain na yung kabalot, pero karas na kembal eh. Maka-short siyang gayakin eh. Alam niyo yun, yung short ng gandito lang. Kalalaki ng tao. Ba't kayo tuwang-tuwa pag lalaki nagsusuot ng ganyan? Okay. Kaya nga, kapag ang focus mo is self-righteousness, ito yung mga preference mo, meaning you ignore the Lord. Okay? Parang sinasabi mong tao lang eh. Ito, maraming mga excuses, no? Tao lang eh, nagkakasala. Yes, tao lang tayo, pero anak tayo ng Diyos. Binanal na. No, hindi po yan excuse. Hallelujah. Ikaw ba gusto mo na, kailan ba yung leap year? 29, of course. Okay. Halimbawa, sabi ng asawa mo, Han, leap year ngayon. 366 days. Pwede ba yung one day sa sobra sa 365, i-stay ko siya sa dati kong girlfriend, dati kong boyfriend? Payag ka? Payag ka? Every 4 years lang naman. Isang araw lang. Every 4 years. Payag ka? Payag ka? Hallelujah! Ibig sabihin, kung ang tayo ay nangangailangan, we need serious relationship sa ating mga asawa, maging sa girlfriend mo, boyfriend mo, no? Ba't ganyan tingin niyo sa aking nakasarapan? We need a serious relationship. How much more ang ating Panginoon? Hallelujah. Kaya nga sabi ng John 5, 1 John 5:3, this is love. Kaya nga kapag mahal mo ang ating Panginoon, walang issue yung to obey His commands, and His commands are not burdensome. Hindi issue yung pagsunod. Kapag nakafocus tayo sa love. Tama? Kasi kaya natin i-demonstrate yan eh. Yung asawa mo, may sasabihin siya, mapagalkuy ka pa ang mamipi. And because you love her or him, ikaw na muna maglalaba. Tama po ba? At hindi lang yon, no? Kapag tumawag siya, Han, masikaning uran, ala mong payong, baha. Ano gagawin mo? Sugod. Bahala na si Batman. Amen? No, His commands are not burdensome. Because what? Why? Bakit hindi po tayo mahihirapan? In Timothy, at Titus 2 verse 12, it will teach us to say no to worldly passions. The grace of God, no, will teach us to say no and to live a self-controlled, upright, godly lives in this present age. Amen? May magtuturo. Kaya nga hindi natin siya problema, may magtuturo. Ang mahirap kung walang pagtuturo. Hallelujah. Kung hindi ka naturuan yun, talagang mag-iisip ka. Talagang mag-try and error ka kasi walang nagturo. Kaso tinuturuan na tayo ng salita ng Diyos. Meron na tayong Bibles. Ang mga Bibles natin ngayon, nasa cellphone na. Dala natin every day.
Amen. Hallelujah. Pasensya na kayo, nakakalimutan ko rin timeman yung sarili ko. Kaya nagsimula pa lang ako mag-time, so okay lang po ba? Kasi we were given 40 minutes. So, nagsimula pa lang. So, okay lang. Hallelujah. Amen? Isaiah 64 verse 6. All of us has become one, like one who is unclean. All of us, no? Naging tayong isa sa mga kinonsider na unclean. Yung ng unclean yan, ina-associate sa isang leper. Yung ketongin. Okay? Na kung paano mo aayawan yung ketongin. Gusto mo ba nakatabi ang isang ketongin? No, parang yung sumakay sa jeep. No, alam niyo mga ketongin, wala yung mga pain receptors nila na pinapatay ng bakterya. Na hindi nila alam, yung daliri pala nila, nalalaglag na, hindi nila nalalaman kasi nawawala yung namamatay mga pain receptors nila. One day yung ketongin sumakay ng jeep. Nung pagbabayad siya, nakita ng driver, yung isang daliri niya, nalaglag. Naku, ketongin. Sabi niya gano'n, no? So, nung abot na yung bayad, sabi niya, hindi, libre na po kayo. Huwag na po kayo mag-alala. Libre na po kayo. Hallelujah. Tuwang-tawa yung ketongin. Sa tuwa niya, niyakap niya yung driver. Gustong-gusto niyo yan? Okay, parang ganun yan, no? Ayaw natin yung mga unclean, yung mga leper. Alam nyo, tayo kinonsider who is one clean, who is one who have leprosy. Parang may ketong tayo. Alam mo ba anong buhay ng isang may ketong? Kapag ikaw, during that time, no, papakita mo muna sarili mo sa mga priest. Titingnan kung yung mga sugat mo ay pigsalang or ketong. After pagbalikan kanila, kapag hindi nawala yung mga sugat mo, kapag nakita lang ketong yan, ang that day, magsisimula ng i-isolate ka na. Nung oras na yon, hindi mo na mayakap pa yung mga mahal mo sa buhay. Suddenly, dun sa time na yon, magbabagong buhay mo. Mawawalan ka na ng hope. Kasi wala nang nagkakagusto sa iyo, wala tatanggap sa iyo. Mawawalan ka ng freedom para i-express mo kung paano ka magmahal. Imagine, mahal mo sa buhay, malayo na lang mo kung paano tingnan. Ganon tayo ina-associate kung gaano tayo karami during that time. And all our righteousness are like filthy rags. Lalo na yung righteous act, ibig sabihin yung mabubuting gawa natin sa harapan ng Panginoon, kinoconsider silang filthy rags. Alam mo, pag sinabing filthy, ang word dyan sa Hebrew word na ginamit is menstruations. Di ko alam kasi di ako nagme-mens eh. Although men ako. Okay? Ibig sabihin, parang yung dugong lumalabas sa babae kapag may period na sila. Tapos, rag. Parang siyang pasador, no? Alam mo yun, during that time, hindi pa uso yung mga pasador na tulad ngayon, na may mga gel na sumisip-sip para medyo hindi maging messy. Okay, during that time, basahan pa ginagamit nila. Kaya nga, basang-basa. Kaya pag may inupuan siya, ma-mark yun. Kapag inupuan mo, you will be considered unclean as well. At noon, mabaho yan. Kasi hindi pa na-discover yung mga pasador na merong scent para akong gumagamit, no? Okay? Bumibili niyan eh. Para sa misis ko. No? Yung iba, kinakahiya nila. Kakahiya mo, kapatid, ikaw ang mister, nabibili ng pasador kung ikaw ang gagamit. Yun, ikakahiya mo. Para sa misis mo, sumunod ka na lang. Hallelujah! No? Tapos, sabi ng salita na, we all shiver like a heap and like a wind, our sins swept us away. Ibig sabihin, madali sa atin. Ang magkasala, madali sa atin din, no? Huwag tayong magmalaki. Although yung Isaiah sinulat sa mga Hudyo, huwag tayong magmalaki dahil madali tayong mawala. No? Madali tayong away. Tayo nito, hindi tayo dapat magmalaki dahil tayo ay wala tayong dapat pagmalaki sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen?
Hallelujah. Kaya nga, all our righteous acts are filthy rags. Righteous, yung mabuting gawa mo na, no? Filthy rags. Yung, na lang? Baka ganun din, ha? Pag ganun din, sisigaw na lang ako. Daar na. Ang gagawin mo? Hold up. Battery. Okay. Okay lang kayo? Ako, okay lang. Hallelujah. Kaya nga, tayo po ay kailangan sikapin. No? Sikapin natin na tayo po ay mamuhay. No? Kung yung, mamuhay kay Lord. Kung yung mga kasalanan, mabuting gawa natin, they are filthy rags. How much mo yung kasalanan natin? Gaano pa grabing dumi yan kung i-consider ng Panginoon. Kaya nga wala tayong pagmamalaki kay Lord. Parang nawala lalo. Okay. Romans 10:1-3. Brothers and sisters, my heart's desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. It's Paul, no, writing the Roman Christians. No, kinukonsider, ang inaalala pa rin niya, yung mga kababayan niya. Okay. Ito yung mga kababayan niya. For I testify about them that they have a certain enthusiasm for God. No, talagang nandun naman yung masidhing ibig sabihin, nandun yung paglilingkod naman nila. No? Hindi mo matatawaran yan. Hindi mo ma-deny yan. But not in accordance with the correct and vital knowledge about Him and His purpose. But not in certain enthusiasm, okay, in accordance with the Word of God. No, hindi yung bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Meaning, meron silang personal preference of righteousness. Alright. For not knowing about God's righteousness, which is based on seeking to establish their own righteousness based on work. At kapag nakafocus tayo sa self-righteousness, ang mangyayari niyan, they did not submit to God's righteousness. Hindi tayo magsasubmit sa righteousness ng ating Panginoon. You know the rich young ruler na dumating sa harapan ng Panginoon, paluod-luod pa. Ang sabi nung rich young ruler, what must I do to inherit the kingdom of God? Ang sabi ng Panginoon, obey the commandments. Hudyo to, Hudyo. Sabi niya, maliit pa lang ako, sinusunod ko na yan. Okay. Isa na lang ang kulang mo. Sell your possession, give to the poor, come and follow me. Anong nangyari? He went away sad. Why? Kasi yung kanyang righteousness, base sa kanyang personal preference. Ito dapat. Di po ba nung tayo wala pa dito sa Calvary Temple? Kapag pumasok tayo sa isang church na may natutulog sa harapan, kung pumasok tayo, dahan-dahan lakad. Bawal ang maingay. Tama po ba? Parang kailangan yung hindi ka madaldal. Kahit naman dito, bawal madaldal eh. No? Kaya nga may usher tayo na madaldal. Kaya may usher tayo na magbabawal. Okay? Hallelujah! Kaya nga, tayo po, hindi po tayo nagsisik ng righteousness para lang sabihin sa mga leaders natin, sa mga pastor natin, na tayo attender ng Calvary Temple services. Tayo ay gumagawa for the glory of God. At yung dinedemonstrate natin righteousness. Alam mo yung righteousness? This is the outward manifestation of holiness. Tayo'y banal, pero ipapalabas natin, gagawin natin to through righteousness, righteous acts. This is the inward or the outward manifestation of holiness. Hallelujah. Amen. Tingnan po natin yung klase ng holiness na kinoconsider ng mga Hudyo during time na hindi kinomen ng Panginoon. Sa Luke 18, Jesus told this story to some who had great confidence in righteousness. So, ang kausap ng Panginoon dito, ang naririnig niya, ito yung mga Hudyo na they are no, parang sinasabi nila, alam niyo yung mga Hudyo during that time, ang tingin nila sa mga Gentiles, ang tingin nila sa atin, panggatong sa impyerno. Yan ang tingin nila sa atin. Masyado silang mataas, no? Kasi kinoconsider they were
the chosen people. Okay? Tingnan niyo paano yung pagka-self-righteous nila. And scorn everyone else. Ibig sabihin, inahamak nila yung hindi nila katulad. Okay? Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Take note, ang mga tax collectors not welcome in the temple, lalong-lalo sa sinagog. But he has the opportunity na ma-enjoy niya ang temple sa kwento ng ating Panginoon. Pero yung Pharisee, regular yan. Kasi pari yan eh. Regular yan, nakakapasok. Doon sa intended place lang sa temple, no? Chief, o yung high priest ang most sa holy place. Then in verse 11, the Pharisee stood up or stood by himself and prayed this prayer. Talagang tumayo. Parang yung nung nag-aaral tayo, kapag alam na alam yung answer, tapos tinawag ka sa recitation, no? Hindi ka tatayo na dahan-dahan. Talagang, ganun yan eh. Pero pag di mo alam, medyo mabagal. Kasi naghihintay ka pa ng coach. Okay? Tapos pag nagkamot ka pa ng ulo, pang-delay, dahil kinakalabit mo na yung katabi mo. Okay? So itong Pharisee na to, talagang tumayo. Okay? Yung word na pagkasabi na stood by himself, being proud, ang ibig sabihin yan. No, mapagmalaki siya. I think you, God, no? Actually, nandun yung word na God, no? Pero actually, he was not praying. He was praying for himself. Tingnan niyo po. I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. Okay? I'm certainly not like that tax collector. Okay? Judgmental. Walaga. Ay, ako lang pala. So, tapos, ito pa yung mga ginagawa niya, no? Tawag nito, mga required na gawin niya at tapusin niya. I fast twice a week. Twice a week. Okay? Talagang, actually, mga priests, may oras sila, may araw sila nagpa-fast. Pero actually, pinaka-maximum nila is twice. I give you a tenth of my income. Talagang the tithes. Okay? Tapos in verse 13, but the tax collector, okay, in verse 11 and 12, nandun yung pagmamalaki niya. Ito yung mga, parang sa resume, ay gumraduate ng cum laude. Dahil ako'y madalas na kumopya ng answer. Gumraduate din ako, magna cum laude, kasi magnanakaw ako ng assignment ng kaklase ko. Okay. Okay. Nandun yung mga credentials, no, para sa resume. Talagang overqualified kung titingnan mo kasi ang dami niya requirements. Pero eto, but the tax collector stood at the distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. No, itong tax collector nito, alam niya yung katatayuan niya. Alam niya hindi siya welcome sa temple. Alam niya na sobra ang kanyang kasalanan, na hindi nga siya makatingin sa langit while he was praying. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, alam niyo kapag binibit mo sarili mo, hindi mo sinasabing ikaw ay King Kong. Okay? Sinasabi mo, it's a showing or pagpapakita that you are really sorrowful. Kapag talagang binibit mo yung sarili mo. Okay? And saying, oh God, be merciful to me, for I am a sinner. Alam niyo, kapag tayo nagdidiklit, inaamin natin tayo makasalanan. Ang gagawin ng Panginoon, verse 14. I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home justified before God. But take note, this tax collector despised dahil consider silang traitor. Traidor ng bayan kasi nangongolekta sila para Rome. Pero ito, he went home justified before God. Meaning, itong tax collector na to nagbago. Pero yung Pharisee, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. But yung Pharisee, hindi. Dahil walang pagbabago. Actually, yung Pharisee, yung priest, hindi niya kailangan. Sino nangangailangan? Those who humble themselves before God. Hallelujah!
Hindi binibilang dito kung gaano ka nakatagal sa church. Ang kinoconsider mo how close you are with God. Amen. No one can brag about their own righteousness. For without God, they are all filthy and tainted with pride. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano natin, ang pagsunod natin kay Lord, para tayong yung napako sa krus. Yung sinabi niya, Jesus, remember me in your kingdom. Alam niyo bakit sinabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise? Kasi sinabi na ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. I believe itong nasa krus na winelcome ng Panginoon sa paradise, ito yung tumanggap ng kapatawaran mula kay Lord. That very time, kahit wag mo sabihin na matagal ka na, kinalulugdan ka ng Panginoon. No. Ang gusto ng Panginoon, yung puso. Kung ang puso mo ngayon ay tumitibok pa rin for the glory of God. Hallelujah. Amen. Nandito po ba kayo? Parang yung, alam niyo yung pag-ibig, medyo kumukupas yan eh. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. 100% pa ba yung pag-ibig mo sa Kanya? O baka mababa? Okay? Pero ito, yung asawa mo, alam na alam mahal yan, mahal mo yan, kapag hindi ka na makatulog, kapag hindi mo siya katabi. Tama? Hinahanap mo na siya. And that is the same thing with the intimate relationship with God. Hindi ka makatulog, hindi mapakali if you are not having the presence of God in your life. Pangalawa, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is acquired. Nakukuha natin yan by faith in Christ. Hindi yan nakukuha sa mga pastor na nakikilala nyo, sa mga nag-invite sa inyo. Nakukuha yan sa salita ng ating Panginoon, lalo na sa kanyang mga pangako. In Romans 4 said, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Okay? Ito yung hindi nagre-rely doon sa sarili nilang righteousness. Okay? Ang kino-consider nila ang righteousness ng Panginoon. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from law, apart from works. No, hindi yun yung kung paano ka sumunod sa batas. Ito yung kung paano ka binibigyan kinalulugdan ng Panginoon sa iyong paglilingkod sa Diyos. Alam ng Panginoon, nung kayo umakyat dito sa church, alam ng Panginoon, kung ikaw isasamba sa spirito at katotohanan, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung anong paka nyo, kung bakit kayo nandirito. Alam din ng Diyos na inom muna ako ng tubig. Alam din ng Diyos kung ano laman ng puso natin. Sayang yung oras na pag-stay nyo dito kung yung puso natin hindi naka-diretso sa ating Panginoon. Hallelujah. So paano to? Paano itong na-impute yung righteousness? In Romans 1:17 said, for in the gospel, ibig sabihin gospel is good news, the righteousness of God is revealed. No, sa pamamagitan ng mabuting balita, ipinahayag na yung katwiran ng Diyos. A righteousness that is by faith from first to last. Ibig sabihin, sa pamamagitan, sa simula ng pagiging Kristiyano mo, nagsimula yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At mag-i-end yan, praise the Lord, kung kukunin tayo ng Panginoon, with faith pa rin. Nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Just as is written, the righteous will live by faith. No, hindi by obeying the law, but to live by faith. Yung righteousness natin ay nakasandig na ngayon sa ating Panginoon, not our own righteousness. Ibig sabihin, yung buhay na to, hindi yung buhay na gagawa ka ng mabuti. Bakit ka gagawa ng mabuti? Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Kung ang Diyos ang gumagawa, siya yung source of good things or good, yung buhay natin ay mabuti rin ang ginagawa. Hallelujah. More di-discuss po natin yan.
Okay? So yung good news po natin, no, primarily, ang Diyos ang nagbigay. Kailangan mo lang tanggapin. Hallelujah. Kasi kung ang kinoconsider mo, Lord, mag-pray ko 3 times a day. Mamasa ko for about 5 chapters a day. Okay? Hindi lang yon. Ko gino. Alipay ta gino, magsiyo ko. Forerunner na ako ngeni. Alam kapatid, kung yan ang sinasabi mo sa harapan ng Panginoon, para kang yung Pharisee. Pero sinasabi mo, Lord, salamat. Itan mo ako. Adyaman ko. Adyaman. Magkasala ko pa rin. Iba yung nagkakasala iba yung habitual sinner sa nagkakasala na hindi na tayo nag-enjoy. Magkaiba yun, no? Yes, nagkakasala tayo, but we do not enjoy doing sinning or committing sin. Hindi na tayo nag-enjoy kasi alam na natin yung katotohanan. Alam na natin yung katwiran kasi pinakita na ng Panginoon sa atin. Amen? Tayo'y sumusunod dahil alam natin ang buhay na walang hanggan na kay Lord. So kung magpapatuloy tayong susunod sa ating Panginoon, no, yung pananampalataya natin lumalago. At kapag yung pananampalataya lumalago, meaning nagkakaroon tayo ng mas magandang ugnayan sa ating Panginoon. Nagiging intimate relationship. At kapag nagiging intimate relationship, yung hindi lang yung faith, maging yung ginagawa mo para sa tao ay punong-puno ng pag-ibig dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Hallelujah. Alam mo yung, sino dito yung nagreklamo dahil meron silang maigpit na boss? Of course, dito wala kasi hindi ka maaamin, no? Kung ang boss mo, si Lord, tapos sasabihin niya, pagtapos mong magwalis, pagtapos mong maglinis, gawa mo ako ng kape. Kung si Lord yan, anong sasabihin mo? Ikaw naman, pegalan mo ko, kaya ba't paggawa ka pang kape ka na ako? Okay, anong gagawin mo? Yes, Lord. Siguro yung mo, hindi lang 3-in-1 yan, magbubrud ka pa. Hallelujah. Yung Sagada Arabica. Ay, tama ba yun? Yung kape Arabica, yun. No? Siguro ganun pa, mamimili ka pa. Hallelujah. Tapos, ang ibibigay mo kay Lord, yung bagong brood. Hindi yung malamig-lamig na. Hallelujah. Pero kung consider mo tao, yung amo mo, tao lang. Kapag nagsabi siya na, maglinis ka dyan, gawa mo, ano ko naman, mag-resign na ako, Ben. Tama. Hallelujah. Yung mister mo, naglaba ka na ng lansya. Pagdating ng mister mo, kape. Ang gagawin mo? Tinitingnan mo lang. Mister mo, tao, aangal ka. Kung si Lord, ang tingin mo sa asawa mo, pinaglilingkuran mo yung Panginoon. Pinapakita mo yung paglilingkod mo sa Panginoon sa asawa mo. Hindi ba't yung asawa mo maglilingkod din sa Panginoon? Hallelujah. Parang yung kwento ko rin, no? Nakakwento ko na rin nata dito. Pinagmamalaki niya na yung asawa niya babae, masunurin sa kanya. Tingnan nyo, uwi tayo. Bak umuwi, 12 midnight. Ginising. Pagkagising, ano yun? Serve mo kami ng alak. With pulutan. Anong pulutan? Spam! Sa Amerika to eh. Okay? Puto ng spam. Bilis. Talagang sumunod. Inumin! Bili mo ng inumin! Bili mo kami ng inumin! Ito yung kasama niya. Bili mo kayo inumin! Saan? Bahala ka! Naisip niya, 7-Eleven. Convenience store. Okay. Bili siya. Tapos pagbalik niya, nagtaka yung lalaki, ang kaibigan, sabi niya, ang bait mo sa asawa mo. Kung ituring ka parang maid, utusan. Pero sumusunod ka naman.
Sabi nung asawang babae, alam ko na palangit ako pag namatay ako. Etong mister ko, alam ko pa-impyerno yan eh. Kaya pinabaganda ko na yung buhay niya dito sa lupa. Actually, nakakatuwa, no? Pero yung lalaki, nung narinig niya, nagbago, tumanggap kay Lord. Kapag po tayo, yung pagsunod natin ay base sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung katwiran ng Panginoon nasa atin, gagamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, no? Just as righteous will live by faith. Although in the Old Testament, pinag-uusapan na po yan. At actually, it was in Habakkuk 2, verse 4, or do sa ibang book din nandyan yung, the righteous will live by faith. It's not our own righteousness. It's the righteousness of the Lord. Tingnan po natin, no? In Romans 10:4, this is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. This is the culmination. Ibig sabihin, yung pagsunod natin sa batas, sa Old Testament law, tapos na yan. Hindi na nakabase sa pagsunod sa Old Testament, although wala pa rin naligtas sa pagsunod sa batas, no? Yung lahat, maging sa Old Testament, ang susi ng kaligtasan nila ay yung pagsunod sa ating Panginoon. Yung may be righteous for everyone who believes. Pag tayo po ay patuloy na niwala sa ating Panginoon. Yes, hindi natin kayang maging righteous sa isang minuto lang. But because of Jesus, tingnan mo, kahit ganyan lang katabi mo, righteous yan. Because you have a good relationship sa ating Panginoon. We have a good relationship sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. In 1 Corinthians 1 said, and because of Him who are in Christ, ito po, who are in Christ Jesus, who has this relationship with the Lord, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption. Sino yung meron nito? Okay? Those who are in Christ Jesus. Okay? Yung may mga ugnayan kay Lord. Ibig sabihin, kapag meron kang ugnayan sa ating Panginoon, ito yung bibigay ng Panginoon. There will be no, not guilty. Ikaw consider ka ng Panginoon na not guilty. No righteousness. Isa-sanctify ka ng Panginoon, meaning you will be holy. Sanctified, set apart. Pag niredeem o yung redemption, meaning you are having this freedom to worship the Lord. Not freedom to do sin, but freedom to follow the Lord. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa krus, it is finished. Hallelujah. Pero nagsimula siya sa first word, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Dahil yun yung purpose ng Panginoon. Sabi nga ni John the Baptist, look, the Lamb of God who will take away the sins of the world. Kaya in yung sixth word ng ating sa krus, it is finished. Tetelestai. Paid in full. Hallelujah. And 2 Corinthians 5 said, for God made the only one who did not know sin to become sin for us. Si Jesus, nung pinako, hindi siya sinner, okay? Naging siyang kasalanan. Magkaiba po yan. Naging siyang kasalanan. Hindi siya sinner. He remained holy, righteous. Okay? So that we who did not know the righteousness might become the righteousness of God through our union with Him, with Jesus. Ibig sabihin, tayo na hindi natin alam kung ano yung righteousness, no? yung kahulugan ng righteousness, pero nung tayo nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, we can say, I am the righteousness of God because of Jesus, what He did at the cross of Calvary. The word said, Father, forgive them. Hallelujah. Kaya kapag ikaw'y forgiven, hindi ka nagbawas ng kasalanan, kapatid. Nasasabihin mo, pwede ka na maumulit kasi na-forgive ka na. Hindi, kaya tayo forgiven. Set apart na tayo. Hallelujah. Niredeem tayo, nagkaroon ng righteousness, pero sanctified, set apart na para kay Lord. Amen? Then, we can acknowledge. Kaya nga, kapag punong-puno tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon, punong-puno tayo ng kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin, we can say, I am the righteousness of God. Pero kung buhay natin, yung puso natin, punong-puno ng kamunduhan, hindi natin masasabing, I am the righteousness of God. Kung ang buhay natin ay sumusunod sa nais ng Panginoon. Kaya nga, this is the reason why we go to church, why we have this CU,
Bakit may prayer meeting? Na although yung iba, hindi pa rin umaten sa prayer meeting natin every Wednesday, 6 o'clock. Hallelujah. Can you shout hallelujah sa mga hindi umaten ng prayer meeting? Can you shout hallelujah? Ay, nakakaya din eh. Hallelujah. Pagsabi na lang, nakakaya. Ganon din. Kapag ang buhay natin, hindi sumusunod sa ating Panginoon, hindi mo masabing, I am the righteousness of God. Hallelujah! Tingnan niyo po sa next verse. Philippians 3 said, I once thought these things were valuable. Okay? Ito yung requirements, o ito yung mga, kasi kanina pa ako naghahanap ng word na to. Yung qualification, yan, ni Pablo. Kasi sinabi niya dyan, prior to sa verse na yan, he was true blood Israelites, Hebrew, among Hebrew. No? Graduate pa kay Gamaliel. Nung sinabi niyang Pharisee, when it comes to law, sa law, faultless. Grabe, no? Pero sabi ni Pablo, I once thought these things were valuable. Talagang importante sa akin ito, yung sumunod sa batas, no? Maging Hudyo, talagang Hudyo, full blood. Kasi kapag hindi ka pure na Hudyo, ang tawag din sa'yo, inaayawan ka ng mga Hudyo kasi ino-consider nila sila yung special na tao. Na tayong mga Pilipino, hindi tayo karapat-dapat sa langit, sila lang. Yun lang. Kaya nga, they consider it valuable. But now, I consider them worthless. Walang kwenta because of what Christ has done. In verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus. No, kapag nakilala mo si Lord, hindi mo na ipagmamalaki kung ano yung mga natapos mo. Dito, see yung forerunners natin, hindi nag-graduate ng college, pero hinahawakan nila mga engineer, mga nurse, mga accountant. Pero alam nyo, kapag salita na ng Panginoon, wala yang sukatan kung ano natapos. Hallelujah! Ang sukatan dyan, yung pagsunod sa Panginoon. Knowing Christ Jesus, for His sake, I discarded everything else. No, tinatapon ko lahat, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Alam niyo yung word na worthless? Ang word is walang kwenta. Excuse me sa mga kumakain. Dumi ng hayop. Ano sa Kapampangan ang dumi ng hayop? Kumakain ba kayo? Okay? Kayo ba ay kapag kayo ay namumulot ng dumi ng hayop? Nagpapalit ng diaper? Diaper ng sa home for the aged? Hindi, di ba? Pero kinonsider ni Pablo yan. And become one of him. Okay? Yung ibig sabihin, so that I could gain Christ and become one with Him. Ibig sabihin, meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon, tumutulad tayo sa Kanya. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. As we depend our faith sa ating Panginoon, we are righteous. Not because nakatapos tayo sa Bible school, not because more than 10 years ka na sa Calvary Temple, not because ngayon ay member ka ng ushering department, na ngayon ay nagtatides ka na ngayon ay nagbibigay ka na ng first fruit, na ngayon nagbibigay pa ng happy birthday, Jesus. Hindi yan, kapatid. But our way of living with the Lord, doon tayo kino-consider na valuable sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Tingnan niyo po yung faith sa verse 9. 2 beses sinabi, no? With Him, no longer count righteousness in the law, but rather faith in Christ ends on faith. Kapag ang salita ay inulit-ulit, ibig sabihin yan, importante. Because He is the only way to heaven.
Sabi rin ng Acts 4:12, there is no other name given to which we must be saved. Only in the name of the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, Jesus is our Jehovah Sidkenu. No, and ibig sabihin po niyan is the Lord our righteousness. Hallelujah. Sabi ng Hebrews 4:16, kaya nga we can declare just Jesus our righteousness, that we are the righteousness of God. And since we declare it with boldness and confidence, we say that by grace, I am righteous because of Jesus. Okay, we can declare it. Kasi sabi ng Romans 4:16, ayan, thank you. Let us approach the throne of grace with confidence. Alam mo kapatid, if you are following the Lord, if your life is doing pleasing for the glory of God, no, so that we may receive mercy and grace to help us in our time of need. Meron tayong confidence. Pero kung kapatid, baluktot pa rin ang buhay mo, wala kang confidence. Pero as you entrust everything to the hands of God, as you entrust everything with all your decisions, with all your dreams and hope sa ating Panginoon, then we can have this confidence to approach the throne of grace. Na wala tayong magagawa sa buhay na to without Jesus in our life. Hallelujah. In Jeremiah 23:5 and 6 said, for the time is coming, says the Lord, when I will rise up a righteous descendants from King David's line. He will be a king who rules with wisdom. He will do what is just and right throughout the land. This will be his name. The Lord is our righteousness. In that day, Judah will be saved and Israel will live in safety. Sino pinag-uusapan dyan? Si Solomon? No. It's Jesus. Hallelujah. Even in the Old Testament, pinag-uusapan na ang ating Panginoon. From the Old Testament to New Testament, God grants righteousness by means of His Son, Jesus Christ. Sa Old Testament pa lang, hanggang ngayon, hindi nagbago ang deklarasyon ng ating Panginoon. And third, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness produces fruit of righteousness. Amen. Kasi pag nag-seed ang Panginoon ng righteousness sa buhay natin, ang lalabas niyan, righteousness. Tama po ba ako? Nagtanim ka ng mangga, ano naging bunga? Munggo? Hallelujah. Of course, if the Lord plants righteousness, it will produce righteousness. Amen. Amen. Hallelujah. Tingnan natin, no? In Isaiah 32, the fruit of the righteousness will be peace. Its effects will be quietness and confidence forever. Alam niyo, kapag meron tayong nagbubunga yung katwiran ng Panginoon sa buhay natin, may kapayapaan. Hallelujah. Kapag isinuko mo na ang buhay mo sa ating Panginoon, di ka na naninigarilyo, di ka na umiinom, there is peace. Hindi mo na linoloko yung boss mo, there is peace. Wala ka nang tinatago sa misis mo, there is peace. Hallelujah. Kasi kapag may tinatago ka sa misis mo at merong dumating sa bahay mo, medyo, tapos alam niya yung sikreto mo, medyo walang peace. Pero kapag ikaw ay totoo na binago ng ating Panginoon, may kapayapaan. Amen? No, hindi mo na, lalo na kapag tinama mo na yung tithes mo, there is peace. Hallelujah. Tinama mo na yung income tax return mo, there is peace. Hallelujah. Sinabi mo na yung increase mo sa misis mo, there is peace. Yung iba kasi hanggang ngayon, kung last 5 years ago na sahod, yun pa rin alam na misis nila eh. Hallelujah. There is peace. Amen? Wala na akong kausap. At kapag yung righteousness na yan, yung peace na yan, may ginagawa sa buhay natin. Okay? Sabi na John 15 verse 2, yung sanctification na gagawin. Okay, sabi ko nga sa inyo, yung righteousness, this is the outward manifestation of holiness or sanctification. It cuts every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit prunes, that it will be even more fruitful. Yung pagpuprune sa isang halaman, hindi yan madali. Actually, masakit. Pero gagawin yan para patuloy tayong magbunga
ng katwiran ng Panginoon. Yes, sa una, masakit. Pero walang gagawin ng Panginoon na ikakapahamak natin. Ang lahat ng bagay na gagawin sa atin ng Panginoon sa kabutihan natin. Amen? Kaya nga, marami kinokorek ang Panginoon sa mga nagsasamang di kasal. Kinokorek na natin yan. Marami nang nagkokorek niyan. Sa mga... Alam niyo yung credit card? Signs and wonders dyan. Yung credit card, maraming signs and wonders yan kung di nyo alam. No? Kasi pag dala mo yung credit card mo, pag meron kang gustong bilhin, lalabas mo lang yung credit card mo, tama? Tapos pipirmahan mo lang siya. Dami signs niyan. At the end of the month, magwa-wonder ka na paano bayaran. Pero ikaw magpapasakop sa panuntunan ng Panginoon. Kung ikay may problema sa credit card, bayaran mo lahat ng utang mo, tapos gupitin mo na yung credit card mo. Kung di yan nakakatulong sa'yo. Hallelujah. Amen? Hindi sa kung New Year, first Sunday, lumaing damit, lumaing malan ko. hindi particular ang Panginoon dyan. Particular siya doon sa puso mo, patuloy na tumitibok for His glory. Amen? In Philippians 1 said, "This is my prayer, that your love may abound more and more." Pag sinabing abound, yung talagang aapaw. No? Ibig sabihin yan, in knowledge and depth insight, so that you may be able to discern what is best and pure, and be pure and blameless for the day of Christ. Yung maging pure tayong blameless kapag dumating ang ating Panginoon. Magagawa natin yan kapag tayo nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. In verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Christ, the glory and the praise of God. No, mag-expect tayo as we follow the Lord. He is our Master. He is our Lord. So yung righteousness niya nasa atin. At kapag siya yung sinusunod natin, siya yung sinusundan natin, ang katwiran niya, ang patuloy na magmamanifest sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Alam niyo yung as we bear fruit, alam natin kung ang bunga, no? Saan ba ako? Okay, eto. Matthew 7. Every tree that does not bear fruit is cut down and thrown into the fire. It speaks about our faith. Thus, by their fruit you will recognize them. It speaks about the works. Okay. Tayo po ay binabago ng Panginoon. Pinuprune ng Panginoon. Paano natin malalaman na yung fruit ay hindi siya good? Kung tinitingnan lang natin siya. Masasabi mo yung fruit hindi siya good kapag naranasan mo na siya. Tayo, alam na alam ng Panginoon kung ang binubunga natin is not good. Kasi alam ng Panginoon. So, lalong-lalo na kung mararanasan yan ng ibang tao. Lalong-lalo na kung ang buhay mo ay, yes, dito sa lugar na to, napaka-faithful mo kay Lord. Pataas-tas ka pa ng kamay. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, palundag-lundag ka pa. Pero kagulot mo kay church, itang lundag mo, makanay lundag mo, makanyan mo rin, lundag mo kay mundo. Hallelujah. Namanton ka mong number, Kenny, bantay, taya mo keng wedding. Hallelujah. Kayo ba'y nag-enjoy kapag ikaw nagtanim ng mangga? Tapos pagmamalakan mo siya, liming manggang ini. Tenam Kenny, 2014. Ala pang pandemic. Ngayon ni 10 years na, karagol na pero pamamo nga. May pagmamalaki mo kaya siya? Di ba malaki kapag yung kanyang bunga matamis? Hallelujah! Sasabihin mo ba sa mga kapitbahay, kuha kayo ng mangga, ang daming bunga, kasi maasim yan! Meron ka pagmamalaki na sabihin, sige, kunin nyo kasi maasim naman yan pinamimigay ko. Pero proud tayo kapag sasabihin natin, mga kapitbahay, sugod.
Para matikman nyo kung gaano katamis yung manggang tinanim mo. That is the same thing with us right now. We will know them by their fruit. They will know us as well by our fruit. Hallelujah. In 1 John 2:29 said, if you know that He is righteous, you know that everyone who does right, does what is right, has been born of Him. Kaya nga kung ang Diyos ay nasa atin, tayo, pag sinabing born of Him, mga word na yan, mga born again, mga binago ng Panginoon, ibig sabihin kapag tayo binago ng Panginoon, yung buhay natin nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. This is the test of relationship, no? Yung everyone who does what is right has been born of Him. So ito yung pagsubok o test kung meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon. Tingnan din po natin sa 1 John 3. Dear children, do not let anyone lead you astray. Huwag kang magpaloko, no, sinasabi ng Panginoon dito. The one who does what is right is righteous just as he is righteous. The one who does what is sinful, he is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the evil's work. No one who is born of God will continue to sin. Kaya nga, no, tayo ay meron ng Kristo ngayon. Nung dumating si Kristo, ang ginawa niya to destroy the work of the devil. Ngayon, Kristiyano ka, sinusuportahan mo yung gawa ng kaaway? Magkabaligtad. Okay? So, ibig sabihin, we are also against doon sa devil's work. Because God's seed remains in them, they cannot go on sinning because they have been born of God. They were born again. This is how we know that who the children of God are and who are the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sisters. Okay? Doon natin nakikita. No? Kung tayo patuloy na gumagawa na hindi ayon sa nais ng Panginoon, hindi tayo anak ng Diyos. Di po ba ganito? Ako po lumaki po ba ako? Parang malit din naman. No? Lumaki po na napanood ko yung tatay ko sa mga pictures na naglalaro siya ng basketball, tumatanggap ng trophy. So, grade 3 pa lang po ako, nag-decide na akong mag-basketball. Grade 3. Grade 5, nakasubok na po ako ng liga sa mga inter-school. Tapos, every time na naglalaro ko, ang iniisip ko, paano ba sumikat ng tatay ko? Tapos, naglaro kami ng tatay ko, one-on-one. Parang, matanda na kasi. Nung naglaro kami ng one-on-one. Parang di naman. Okay? Pero eto, sumikat. Ako'y lumalaki, gusto ko rin, doon din ako sisikat. Same thing with us right now, Christians. Kung paano sumikat ang Panginoon nung nandito siya, He never committed sin. Yun po yung dinidesire natin, to have the righteousness of God. No? Ito po, tayo po nung tumanggap sa ating Panginoon, meron tayong tinanggap sa ating Panginoon. Ito po, nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, may pagbabago nangyari sa buhay natin. In Isaiah 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult. Ibig sabihin, shall rejoice in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. So merong ginawa, merong ibinigay sa atin ng Panginoon, the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as the bridegroom decks himself like a priest with a beauty headdress, and a bride adorns herself with her jewel. Nandun po tayo dun sa robe of righteousness. When we receive Jesus Christ, meron tayong salvation. Meron tayong hindi lang yon. Binigyan pa tayo ng robe of righteousness. Okay? Ngayon, anong gawa ng robe of righteousness? Ito yung, actually, noon, pero nasa atin kung paano tayo mag-a-act. Okay? Actually, kung alam natin na meron tayong robe of righteousness, the same thing with Isaiah, I will greatly rejoice in the Lord. Kung alam na natin that we have this robe of righteousness, no, as we receive the Lord Jesus as our Lord and Savior. Ang tendency, ito yung robe of righteousness, ito yung pangbalabal natin, pang-protection din sa ating katawan. Okay? Kaso nga lang, nawawala yan kapag ikaw ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, tinanggap mo ang kaligtasan pero hindi ka nagtuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Just like the rich young ruler. Tinanggap niya yung word.
benta mo lahat ng mga ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Hindi siya sumunod. No, ibig sabihin, hindi naging righteous yung act niya. Okay, so, right, hindi niya tinanggap. Okay. So, ang tendency in Revelations 3, verse 4 and 5, yet you have a few people in Sardis who have not sold their clothes. Yung tendency, kapag binigay po yung robe of righteousness yan, we need to take care of it. Hindi dapat natin siya hayaan na madumihan. Okay, just to give you brief information about Sardis. Alam niyo yung Sardis? Ang favorite number niyan is 555. Ay, hindi. Yung Sardis, kilala yan sa immorality. Kasi this place is a wealthy place. Maraming idolatry din yan. Maraming immorality din yan. Pero there are few people who loves the Lord. Ang sabi ng Panginoon, who have not sold their clothes. Okay? Ano yung clothes? They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot down the names of that person from the but will acknowledge that name before my Father and His angels. Tingnan niyo po, yung victorious life, ito yung hindi nadungisan ang kanilang mga damit. Okay? Ang unang, kung ikaw ay merong robe of righteousness, ang unang marurumihan dyan, yung robe of righteousness, siya yung nasa labas eh. Okay? Ibig sabihin nito, kaya tayo merong robe of righteousness, kailangan ipakita natin sa iba kung gaano tayo sumusunod sa ating Panginoon para sila din ay makasunod sa ating Panginoon at maniwala meron tayong sinusunod na Diyos na buhay na nagpatawad sa ating mga kasalanan. Okay? So ito yung mga taong ito, hindi nila hinayaan na marumihan ang kanilang robe of righteousness. In Revelations 19, next verse. Let us rejoice and be glad, for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Okay? Sino yung naghanda? Ulitin natin, no? Let us rejoice and be glad and give Him glory. Ibig sabihin, whenever we worship God, na tayo pong mga binanal na ng Panginoon at pinatawad sa ating mga kasalanan, whenever we come in this place, merong rejoicing and merong pasasalamat sa ating Panginoon. For the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. The word is made herself ready. Ibig sabihin, itong paghahanda ay tungkulin natin. Obligasyon natin yung paghahanda sa ating sarili to meet the Lord. Okay? Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. Yung righteous, robe of righteousness, yung linen, no? Ito yung pagpapakita na tayo nga'y binanal na ng Panginoon. At kapag tayo binanal ng Panginoon, hindi po tayo papayag na yung kaligtasan natin ma-tainted pa ng kasalanan. Na tayo ay bumalik sa hukay ng kasalanan. Amen. Hallelujah. In Matthew 22 said, when the king came to meet the guests, he noticed a man. Ito po yung kailangan nating paghandaan. No, yung balabal, yung damit natin, no, na ibibigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating ingatan. Kailangan meron tayo niyan. Kapag darating na po yung celebration, no, lalong-lalo na yung rapture na tinatawag. Ito po yung kabahan natin sa parable na kwento ng Panginoon. Ang context po nito, ang hari po, actually, ugali po ng mga hari during that time, 3 beses po i-remind ng kanilang mga guest na in-expect nilang darating. Una, sasabihin nila yung date. Far ahead dun sa event. Tapos, yung araw na yon, kasi kailangan nilang ipaalam sa mga expected nilang guest na seryoso sila sa paghanda sa celebration kasi doon po sila kakatay ng mga kakainin. During that time, wala pa refrigerator. Kaya nga kailangan yung mga bisita, siguradong darating kundi walang kakain. So, ang nangyari, ni-remind sila pero wala na naman dumating. Yung iba, pinatay pa yung mga servants na nagbigay ng informations. Nagalit pa. No? Parang nakulitan. So, ginawa. Nagalit din. No? Lang po. And yung pangatlong invitation, ito na. Ang na
Yung hindi naman talaga intended. Ito yung mga pulubi lang nasa daan. Ito yung in-invite na. Kaso, alam ng hari na yung mga ini-invite na at the end, yung talagang darating, na sinabing darating sila, alam ng hari na wala silang damit na pang celebration, pang kasal. And during that time, kultura po nila na dadamitan yung mga walang kakayanan, damit. So naghahanda at may handa talaga ang hari ng mga damit sa mga darating na hindi naman kayang bumili ng mga wedding clothes. Then, napansin niya, in verse 11, he noticed a man who was not wearing proper clothes for a wedding. Friend, that you are here without wedding clothes. But the man had no reply. Hindi pa rin nagpasakop kay Lord. Okay? In 13, then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but you are few. Ibig sabihin, marami ang tumanggap, pero few are victorious. Maraming nakarinig na salita ng Diyos, pero konti ang tumugon. Hallelujah. Sa tumugon, sa panawagan ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano po ibig sabihin yan? Hell. Amen. In Philippians 2:12 said, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Meaning sabihin, yung sinabing work out your salvation, kumilos ka hanggang meron kang ma-accomplish. Kumilos ka hanggang makumpleto mo ang nais ng Panginoon. In verse 13, for it is God who works in you to will, to act, in order to fulfill God's good purpose in our life. Yun ang gusto natin. As we work out, hindi natin pinagtatrabaho ang kaligtasan. Ligtas na po tayo. Ang sinasabi ng Panginoon dito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron tayong ma-accomplish. Makumpleto natin. Magbunga po tayo. Yung bunga ng kabanalan na binigay sa atin ng Panginoon. We will surely produce righteousness in our lives if we allow God to work in us. Kaya nga, pursue righteousness. True righteousness is not self-righteous. True righteousness is acquired by faith in Christ. And true righteousness produces fruit of righteousness. In last verses, sabi ng James 2, you foolish person, you do not want evidence. Do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not after our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete but what he did. Kaya nga po yung pananampalataya natin, wag po tayong mag-settle na umaattend lang tayo sa ating church, sa services. Umaattend ka lang ng CU gathering. Yung pananampalataya mo, kapatid, magbunga yan. At ang nais ng Panginoon ng bunga, yung buhay mo, mag-produce din ng katulad mong naglilingkod sa Diyos. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Sa totoo lang, kapag tayo'y patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, at nagpatuloy, ginagamit ng Panginoon, pinapakita ang ating pananampalataya sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang tawag po sa atin, we can be called God's friend. Dahil we are not against God, but we are for God. And that we live according to His will. Na kapag pinag-uusapan, we live according to His will, ang ibig sabihin po nito is, we desire His presence every day. Na hindi tayo papayag na without knowing, without having the presence of God,
without His promise in this day, na hindi natin ma-absorb, na hindi natin makuha, na hindi tayo papayag, na sa bawat araw na pag-gising, hindi natin mararanasan si Lord, na hindi tayo magkakasya, na hindi tayo papayag, na mananalangin lang tayo. Meaning, as we desire Him every day, we want His presence. We want His will to be done. Not our will, but let His will be done in our lives. At alam niyo, ito lang padalas ko tinatanong, lalong-lalo na sa mga pag nag-share ako ng gospel. Mga ilang taon pa po tayo maglilingkod kay Lord? Mga ilang taon pa tayo maglilingkod kay Lord? Mga ilang taon pa tayo magpipray? Mga ilang taon pa tayo magbabasa ng salita ng Diyos? Comparing do sa eternity na pinramis ng Panginoon sa atin. Kung sabihin mo sa pagbabasa, it calls sacrifice. Whenever you are reading God's Word. Pero kung susunod ka naman, ang pangako ng Panginoon, eternity with Him. Huwag mo sayangin panahon. Huwag kang magsisi kapag kaharap mo ng Panginoon. Dito pa lang, pagsisihan mo ng kapatid. Pagsisihan mo na hindi ka nag-act according to His will, according to His righteousness. Kundi ngayon pa lamang, kapatid, as we start 2024, maglingkod po tayo sa ating Panginoon with all righteousness, in truth, in faith, and in love for God. Faith is complete if we pursue righteousness by doing good things for God's glory. This is faith. This is righteousness. Kapag ang bagay na yan, ginagawa natin for the glory of God. Amen? There is victory. Wag po kayong magmokmok. Wag po kayong malungkot. There are victories. And there is victory, as I should say, to those people who wants to live a righteous life because the Lord has been accomplished them all already. At ibinigay na po yan sa atin. Ang tanungin lang natin sa sarili natin, kailan tayo tatayo? Kailan tayo hahakbang? Kailan tayo i-demonstrate sa iba how great God's love for us. Hallelujah. This is the first Sunday of 2024. Sana tumayo po tayo ng mayroong tagumpay sa piling ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.